Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa naman tayo ng chocolate bread. Kaya dyan lang kayo at eto na, uumpisa na natin gawin. First step, sasalain muna natin yung flour to make sure na malinis ito. Ganyan po talaga yung ginagawa ko lagi. And then, lalagyan na natin yung baking powder and salt. Sasama na natin salain yan. At pagkatapos, lalagyan na natin yung cocoa powder. Huwag nyong ididirekta yung cocoa powder kasi merong buo-buo yan. Kaya kailangan talaga, importanteng, isisip din natin yung cocoa. So anyway, pagkatapos nyan, lalagyan na natin tong powdered milk. And then yung sugar. Pagkatapos, lalagyan na rin natin yung instant dry yeast. And then, hahaluin na nating maigi. Pag nailagay na natin lahat yung dry ingredients, dito na tayo sa wet ingredients. So, lalagay na natin yung evaporated milk. Lagyan ko na rin ng vanilla. And then, lalagyan ko na ng 1 egg. Pagkatapos nito, ilalagay na rin natin yung water. And then, at saka na natin ito isasalang sa stand mixer. Dito na tayo magmi-mix. Dito na tayo magni-kneading kasi para mas mabilis. So, ang nilagay natin na attachment dito is yung hook. Kasi ito yung para talaga sa dough. So, anyway, ilalagay ko na itong butter. Pagkatapos, medyo na natin, bibilisan na natin yung ating stand mixer para mas mabilis. So, anyway, i-check din natin. Medyo i-scrape natin yung gilid pati hanggang ilalim para makuha natin lahat yung dough na hindi naaabot ng hook. Para masigurado nating mahalo talaga lahat. I-check nyo ha. Titignan nyo kung okay na ba yung ginagawa nyong dough. Ganito ipapakita ko sa inyo yung itsura. Pag ganito pa po yung itsura, makikita naman sa texture magaspang at saka yung madaling mapunit, ibig sabihin, hindi pa okay yan. So, kailangan pa ng enough time para makuha natin yung gusto nating texture. Alam niyo, pag nagma-manual kneading ako, usually tumatagal ako ng mga 45 minutes, ganun katagal. Pero pag sa stand mixer, medyo mas madali naman talaga. Ganito yung itsura na gusto natin, yung elastic na, tsaka yung pag in-stretch mo, hindi na siya napupunit. Ibig sabihin, maganda na yung dough natin. Okay, ready na to. Ta-transfer na natin. Lalagyan ko lang ng cooking oil yung bowl para hindi didikit yung dough. Tignan nyo guys yung ating dough, makinis. Ganito yung magandang klase or texture ng dough para sa tinapay. Yung makinis na. So anyway, lalagyan natin yan ng cooking oil again para hindi magdadry yung ibabaw ng ating dough. At natin to, ipo-proof natin to at least 2 hours or until it double the size. Okay na, i-check na natin. Eto na, nag-double na yung size. All we need to do, pag ganito na yung itsura, is to press down or punch it down, whatsoever, kung ano yung gusto mo. Basta, ang kailangan natin is to get all the air out from the dough, kasi importante yan guys, para yung ating magiging bread is walang air pocket. Para pantay-pantay siya, parang ganon. So anyway, eto na, i-divide na natin yung ating dough. Okay, magsisimula na tayo. Hindi na ako gagamit ng weighing scale kasi nga, para naman to dito sa bahay, no? Pag gagawin mo tong business, lalo na sa bakery, kailangan mo talaga ng mga weighing scale. Siyempre, kailangan timbang pare-parehas ang sukat niya, no? Doon mo doon mo malalaman kung ilan yung magagawa mo at kung magkano yung kikitain mo. So anyway, na-flat ko na yung dough. Pagkatapos, i-slice na natin to sa ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then pagkatapos, nilalagyan ko ng chocolate chips. Siyempre, kailangan talaga may filling kasi para masarap. Kasi nga yung bread natin, chocolate. So, ganyan lang. Niroll ko lang. Oh. Okay lang din kung hindi pantay-pantay. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, para to sa bahay. So, walang problema kung merong malaki or may maliit, no? Walang problema doon. So, ganyan. Pero pag business mo, kailangan talaga mas uniform yung tinapay mo. Pare-parehas ng sukat, pare-parehas ng timbang. So pagkatapos niyan, eto ulit, nag-flat ulit ako ng panibagong dough at pinahaba ko naman. Kasi ito naman, ilalagay ko naman to sa cupcake molder. Sa gantong stage naman, bahala ka na kung anong gusto mong form ang gagawin mo doon sa tinapay mo. Pwedeng parang itsura ng star bread, ng ensaymada, ng putok, or ng ng kababayan yung itsura, or ng ano pa ba. Maraming tinapay tayo kasi, maraming klase tayong tinapay dito sa Pilipinas, no. So anyway, bahala ka na kung anong style ang gusto mo. Pwede ring palop bread, no.
So, pagkatapos nito guys, inano ko lang, ni-roll ko lang and then ilalagay nga natin dito sa ano sa cupcake molder kasi gusto ko yung ano, yung parang itsura ng mushroom. So, kaya ni-roll ko dito. Pagkatapos nito, ipo-proof na natin ulit to ng mga 1 hour to 2 hours. And then, bago natin isalang sa oven, make sure na naka-preheat po yung oven natin, no? O, yan na. Di ba? Ang bilis, no? Pagkatapos niyan, eto na yung ating tadaan. Eto na yung ating bread. Not so look so perfect, pero ang cute niya. At masarap po yan. So anyway, pagkatapos niyan, nag-prepare na ako ng pang-dipping dito sa bread na ginawa ko. Ginawa kong chocolate ganache dito guys, yung ginamit ko dito, yung ano, dark chocolate bar. Kasi nas gusto ko yung lasa nun, medyo mamait-mait. Dito sa chocolate ganache, pwede nang kayo mamili kung ano yung gusto nyo. Pwede nyong gamitin yung semi-sweet chocolate bar or chips. Or pwede rin kayo gumamit ng chocolate milk. So, nakadepende na po sa inyo yan. Habang ginagawa ko to, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyagan yung panonood sa aking channel. At kung bago ka po sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Para masusundan nyo ako sa mga videos na i-share ko po sa inyo. Hindi ko na po napakita yung procedure ng paggawa ng chocolate ganache kasi masyado nang mahaba yung video ko. Bali, ang gawa lang naman sa chocolate ganache, magme-melt ka lang ng chocolate, then lalagyan mo ng liquid. Pwedeng heavy cream, pwedeng milk, pwedeng water ang ilagay mo sa chocolate ganache. Then lalagyan mo ng butter para na shiny yung chocolate ganache mo. O, diba? Eto na, patapos na tayo. I-try nyo na pong gawin at subukan. So, umpisa naman talaga kung first time mo po talagang magbe-bake or gagawa ng tinapay, syempre medyo mahirap sa umpisa. Pero talaga pagtsatsagaan mo at willing kang matuto, makukuha mo rin yung tamang technique. At malay mo bukas makalawa, lahat na ng klase ng tinapay gagawin mo na. Kasi mas masarap talaga pag home bake, homemade. Syempre may kasamang pagmamahal, lalo na kung yung pamilya mo yung kakain ng mga ginagawa mong mga tinapay, no. Syempre, iba talaga. At ito na, syempre titikman natin yung una nating ginawa. So ito yung itsura sa loob, masarap po talaga, kaya i-try nyo nang gawin. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at sana po abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.